So eto na nga no, dahil si Papa Jack na road manager nitong si Mr. Bimby Aquino ay nag-set ng record straight, no? Yung dating RM naman nitong si Raisa May Dizon, no? Bago pa po si Bimby, si Raisa May po yung hinahandle nitong si Papa Jack. So sa kanya pong TikTok live kamakailan lang sa gitna ng mga chismis at usap-usapan ng mga netizen tungkol sa kanya, tungkol kay Papa Jack, kay Raisa at kay Bimby, ay naglabas po siya ng isang statement patungkol sa mga bagay na talaga namang nauungkat, no, dito po sa kanilang samahan. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, so ito na. If you haven't subscribed yet, magpatuloy, let's watch this short video clip. Si Rai SRM, hindi po iniwan, alam niya po yun. Nagpahinga na po ako from Itbulaga dati, nag-resign na po ako sa Itbulaga noon. Walang pag-iwan na ganun. Kung may iniwan po, di sana walang binalikan ngayon, di ba? At least yung pagbalik ko, may kasama na ako. Nag-set ng record straight ang dating road manager or RM ni Raisa May Dizon na si Papa Jack Salvador sa kanyang kamakailan lang na TikTok live sa gitna ng mga chismis at usap-usapan ng mga netizen tungkol sa kanyang biglaang pagkawala sa tabi ni Raisa. Pinalagay niya ang mga iwanan, narrative at ibinunyag ang tunay na kaganapan sa likod ng kanyang pag-alis sa Itbulaga. So ang resibo, ano bang ganap kay Papa Jack? Nilinaw ni Papa Jack na walang nagaganap na abandonment o ghosting sa panig nila ni Raisa. Ang nangyari ay isang profesional na desisyon sa kanyang karera sa industriya. Ang pag-resign niya sa Itbulaga, hindi niya iniwan si Raisa bilang tao. Nag-resign siya sa kanyang opisyal na posisyon sa TVJ Itbulaga Production. Dahil never inarkila ang pagmamahal, binigyan diin niya ang buong panahon ng kanyang pagiging RM ay naging buo ang kanyang suporta at alaga sa pambansang bunso. Kaya naman po yung kanyang epic comeback sa kanyang muling pagbabalik sa studio ay hindi lang siya basta nag-appear, may dala pa siyang +1 at walang iba yon kundi si Bimby Aquino. Kaya naman nagkaroon po ng tinatawag na kilig and connections analysis matrix scenario sa TikTok live studio. Ano nga bang meaning sa Gen Z context and vibe netizen sentiment sa pagtatanggol niya sa kanyang sarili? Papa Jack Salvador clearing the name, setting boundaries and facts, pagsira sa mga maling chika para proteksyonan ang kanyang image at ang relasyon niya kay Raisa. So it was 10/10 professional. Inilagay sa tamang lugar ang resibo ng walang halong drama. Yung pagbabalik kasi niya kasama si Bim, the ultimate plot twist, ang pagpunta niya sa venue kasama si Bim ay patunay na intact pa rin ang inner circle, main character energy. Mas lalong naging maingay ang Bebe Time narrative dahil sa kanyang pag-appear, no? Support system beyond workplace, first mindset, patunay na kahit wala ng formal contact, nananatili ang genuine friendship sa backstage, wholesome and cozy. Nag-iwan nga ito ng magandang aral na ang totoong samahan ay hindi natatapos sa kontrata. So para lang po malinaw sa inyo, doon po kasi sa video na napanood po ninyo, marami kasing nang nagtatanong doon. Sabi niyang ganon na marami kasing parang sinusumbatan si Papa Jack na bakit daw iniwan ni Papa Jack si Raisa May during those times, diba? Kaya po, kasi ang alam kasi nating lahat na si Raisa talaga, manager niya po si Mr. Jack Salvador. Pero nilinaw nito na hindi niya iniwan si Raisa. It's just so happen na hindi na siya connected sa Itbulaga, kaya wala na siya doon. Pero still, continuous pa rin yung kanilang samahan. Continuous pa rin na siya pa rin ang nag-handle dito kay Miss Raisa May. So yun yung kanyang hindi lang nga siya masyadong visible sa Itbulaga, no? At parang nag-focus muna siya sa kanyang family during that time. At parang dito nilinis na yung kanyang pangalan na dun sa mga kumakalat na narrative patungkol sa kanya. Kaya naman yung payag ni Papa Jack ay nagbigay ng malaking relief sa mga taga-subaybay ng show. Pinapakita nito na ang mga pagbabago sa backstage ay hindi nangangahulugang may lamat sa samahan ng mga tao sa paligid ni Raisa. Sa kabilang banda, no, ang pagbabalik ni Papa Jack na kasama si Bimby ay lalong nagpaigting sa tinatawag na Bebe Time Chronicles. Sa patunayan nito na ang presensya ni Bim sa paligid ni Raisa hindi lang isang panandaliang eksena, kundi suportado at kasama ang mga taong tunay na nagmamahal at nag-aalaga sa kanila off-cam. So ang tanong, bakit nga naging controversial to? Kasi 'di ba, there are interviews, no? May mga interview kasi si Raisa May Dizon na sinasabi niya na dumaan talaga siya sa sobrang hirap dito sa Itbulaga. Kaya talagang tinitreasure ni Raisa itong mga panahon na to na sobrang nagte-trending siya ngayon, 'di ba?
At tila baga sinasabi ni Raisa lalo na sa interview niya doon po sa Tony Talks na sinabi niya dito na may mga pagkakataon na alam niya sa kanyang sarili na siya talaga yung gustong tanggalin ng mga lusos. No, siya po yung gustong alisin, siya po yung gustong i-kick out doon po sa Dover Cats kasi number one, ayaw sa kanya dahil sinasabi nito na hindi raw siya maganda. Oh my G. Dahil lang po doon, no? Kaya talagang kahit naman talaga sino, sasama din ang loob. Pero parang hindi naman ininda yun ni Raisa. At hindi lang yun, pinaglaban siya kasi ng TVJ. Pinaglaban siya ni Bossing, no? Alam kasi ni Bossing talagang may angking talino si Raisa. Bata pa lang siya, talagang nakikipagbardagulan na siya kay Mayor Jose, 'di ba? Kay Jose Manalo, nakikipagbardagulan siya kay Big Soto. Sa TVJ, kayang-kanya kay Jimmy Santos. If you remember those people, 'di ba? Yung mga kasama niya sa Itbulaga. At makikita natin dito na talagang nilaban ni Raisa yung sarili niya para pumanatili siya sa Itbulaga, 'di ba? Kaya naman yung pag-iwan issue na yun, wala pong iwan na issue. Wala pong iniwan si Papa Jack at never niya pong inabandona itong si Raisa May. So, at least malinaw na, 'di ba, sa kanya na mismo nang galing ang lahat. At the same time, isa rin sa mga good news is hindi siya nang iwan pero may isinama pa siya na nagdulot din ng sobra-sobrang kasiyahan sa mga maybe fans, maybe international. Kasi nakita natin yung spark Nagbalik yung saya, yung kilig na dinudulot po ng family noontime program na Itbulaga. Kasi 'di ba dati sa talagang hook na hook yung mga tao sa Aldab Kasi ang tao kasi, lalo na mga Pinoy, gustong-gusto natin na tayo pinapatawa, gustong-gusto natin pinapakilig tayo, 'di ba? At sa pamamagitan po ni Raisa at ni Bimbi, nakukuha nila yung audience nakaka-capture nila yung audience. At maraming mga audience sa Itbulaga na nagsasabing, ano nga daw, parang dati hindi na sila nanonood ng Itbulaga, pero nung nag-trending nga itong si Raisa at saka si Bimbi, nagbalik Itbulaga, kumbaga nagbalik loob sila. At hindi natin masisisi, 'di ba? Na talaga namang may mga times sa parang gusto mo rin ng bagong panonoorin, parang sawa ka na sa mga napapanood mo araw-araw kahit sa ibang show, 'di ba? At gusto mo naman ng something new and something better na magi-entertain sa'yo. Gusto natin yung ganung pakiramdam na masaya tayo, tumatawa tayo, kinikilig tayo, natatakot tayo. Gusto natin yung mga intense emotion habang tayo ay na-entertain at nanonood sa telebisyon. Kaya naman, sana po naging malinaw na yun. Wala pong iwanan at walang inabandona na naganap. So, kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. Dati, ang pamantayan sa showbiz ay kailangan maarte ka, grandioso at palaging nakaglam. Dahil inamin ni Chris 30% na siyang hindi maarte, nagbigay ito ng go signal sa mga tulad ni Raisa May na maging tunay sa kanilang sarili. Si Chris po kasi sa kanya pong era ngayon, pinapakita niya yung good example for Bimbi and Raisa May. Hello po sa lahat po ng mga Dover Cats at sa lahat ng mga umusubaybay at lagi pong nanonood sa mga updates po natin patungkol kay Mr. Bimbi Aquino Yap, Miss Raisa May Dizon at ilang mga Dover Cats. So for today's video, pag-uusapan po natin ang ilan sa mga positive glow era kung paano po nagbago at may babaguhin daw di umano itong si Miss Chris Aquino para kay Raisa May Dizon at kay Mr. Bimbi Aquino Yap. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And now, eto na, let's talk about this one. Dahil actually, yung Slay main character natin, ang showbiz balita ng taon ay opisyal nang pumasok sa ating mga feed, no? Ang ating lamang queen of all media na si Chris Aquino ay umami na babawasan na ng humigit kumulang 30%, no? Ito po, ano ba kayang sinasabi niya dito? Babawasan niya na raw yung 30% na iconic na kaartehan niya. Mula sa kanya nakaka-shake tastic na chika or Chief Head of Insights and Content Analysis Campaign kasama ang Netflix Philippines hanggang sa kanyang pagpapakatotoo sa kanyang mga autoimmune condition, ipinakita ng ating showbiz culture icon na ang pagbabagong ito ay hindi pagkawala ng kanyang kinang, bagkus ito ay isang character growth at isang pang-turnover ng new leaf patungo sa mas grounded, authentic at emotionally mature na pamumuhay. Ngunit ang malaking tanong sa buong showbiz culture,
Ano ang naging epekto nito or impact ng tone down kaartehan na ito kina Raisa May Dizon, si Aling Maliit at kay Bimby Aquino. So meron tayong komprehensibong positive report na naglalaman ng mas malalim at inspiring ultra vibes na pagsusuri kung paano nagbunga ng mas matatag na relasyon, mas mataas na emotional intelligence, EQ at panibagong career energy ang pag-evolve ng kaartehan ni Chris Aquino para kina Raisa at Bimby. Para sa unang chapter, ang anatomy ng 30% less kaartehan. Bago natin busisiin ang ripple effect nito kay Bimby at Raisa, alamin muna natin ang core lore ng phenomenon na ito. Number 1, the grounded maturity without losing the brand. Hindi po ibig sabihin na wala ng kaartehan si Chris. Ang kanyang signature with high-class delivery at ang love energy ay andyan pa rin. Ngunit ang tinanggal niya, yung unnecessary extravagance at hyper-dramatic reaction. Ang ipinalit niya ang deep vulnerability at real talk tungkol sa kanyang kalusugan. So nag-shift na rin siya from luxury shopping to mindful living. Sa halip na luxury jewelry hauls, ang bago niyang obsession at stationary customized note cards at 1.c gel pens, mga gamit na tumutulong din sa kanya upang mapanatili ang kontrol sa kanyang mga kamay laban sa autoimmune systems. Symptoms, ito ay isang solid halimbawa ng mindful coping mechanism na napaka-positibong ehemplo para sa kanyang mga anak at kabataang kasama sa industriya. And syempre, meron siyang authentic content creator era. Sa paglabas ng kanyang Chika or CHIKA episode, nakita ni Chris na ang modern content creation ay hindi tungkol sa pagiging pilit na perpekto, kundi sa pagiging tunay at relatable sa madla. So ano nga bang naging impact nito kay Bimby Aquino? From protective son to mature powerhouse. Si Bimby Aquino or Bim ay lumaki sa gitna ng spotlight. Nakita ng buong bansa ang kanyang paglaki mula sa pagiging cute na bata sa showbiz, connect hanggang sa pagiging matangkad at napakalambing na protektor ng kanyang ina. Paano nga ba nakatulong sa kanya ang 30% reduction sa kaartehan ng kanyang mami? So, si Bim Aquino po ay may tinatawag na emotional EQ, growth and professional inspiration, less pressure, authentic mentorship, independence identity at cultural evolution. Mas rich at mas rings at healthy na emotional dynamic. Nung nakaraang taon nga ng pamilya ng Aquino ay madalas napapalibutan ng napakaraming showbiz drama at intense media scrutiny dahil sa pagiging mas chill at grounded ni Chris sa kanyang 30% less kaartehan era. Nabawasan din ang emotional strain at pressure sa mga pundasyon ng kanilang tahanan. And of course, nagkaroon ito ng tinatawag na positive outcome. Mas naging kalmado at may mas malalim na komunikasyon sa pagitan ng mag-ina at hindi na kailangan maging hyper-vigilant ni Bim sa bawat galaw ng media dahil si Chris mismo ay mas maingat at mas pinili na ang kanyang mga laban. And space to build his own identity, no? Dati kapag kasama ni Bim ang kanyang ina, madalas siyang napapailalim sa napakalakas na aura at iconic presence nito. Ngunit sa pagtotone down ni Chris, nagkaroon ng independence or nagkaroon si Bim ng mas malaking espasyo upang maipahayag ang sarili niyang boses at pananaw sa buhay. And of course, the supportive partnership. Hindi na lang siya anak ni Chris, kundi isang katulong sa buhay at caregiver partner na may sariling maturity. Nakikita ng mga Gen Z netizen ang kanyang pagiging isang maasahan at magalang na Gen Z. So, and practical at life-oriented values. Sa kanyang financial and mental mindfulness, ang paglipat ng interest ni Chris mula sa ultra-luxury item patungo sa mga simpleng bagay tulad ng gel pens, personalized stationery, ay nagbigay kay Bim ng mas mahalagang aral sa buhay. Natutunan ni Bimby na ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nakasalalay sa karangyaan, kundi sa kalusugan, pagmamahal sa pamilya at kapayapaan ng isip. And of course, ang pagtingin sa kanyang ina na lumalaban sa karamdaman ng may dignidad at may kaunting drama ay nagturo kay Bimby ng matinding resilience at courage. Ang impact kay Raisa May from child star to Gen Z icon. Si Raisa May Dizon, ng ating paboritong Aling Maliit, ay isa sa mga pinakagigiliwang child stars na nakasama at nakatrabaho si Chris Aquino sa iba't ibang TV projects at crossover tulad ng kanilang iconic interaction noong My Little Bossings era at sa iba't ibang talk show. Ano-ano nga ba mga positibong epekto ng mga maunawain at mas chill na Chris Aquino sa takbo ng career at personal growth ni Raisa May?
Syempre yung kanyang blueprint of sustainable career and longevity or showbiz sustainability. Si Raisa May ay nag-transition na mula sa pagiging cute na child star host ng Eat Bulaga patungo sa pagiging ganap na dalaga at versatile content creator or actress. And syempre meron siyang mentorship by example sa pagkakakita kay Chris na kayang mag-reinvent ng sarili mula sa TV host patungo hanggang sa digital content powerhouse Netflix. Nakuha si Raisa ng malinaw na blueprint. Natutunan ni Raisa na hindi kailangan manatili sa lumang formula. Pwede kang mag-tone down at mag-adjust ayon sa edad at panahon nang hindi nawawala ang pagmamahal ng supporters. And syempre, the high key validation ng authenticity over print. Dati, ang pamantayan sa showbiz ay kailangan maarte ka, grandioso at palaging nakaglam. Dahil inamin ni Chris 30% na siyang hindi maarte, nagbigay ito ng go signal sa mga tulad ni Raisa May na maging tunay sa kanilang sarili o relatability. Si Raisa May ay kilala sa kanyang pagiging down-to-earth, natural na pamatay na komedya at pagiging tunay na Pinay. Yung pagtanggap ni Chris sa kanyang pagiging simpleng version ay nagbigay din ng diin ng authenticity is the ultimate flex, diba? And healthy work-life synergy at mental health. Advocacy, nakikita ang nakababatang henerasyon tulad ni Raisa kung paano pinapahalaga ni Chris ang kanyang mental and physical health kumpara sa walang hupang pagtatrabaho. Positive influence ang naging inspirasyon ito para kay Raisa sa pangalagaan ng sariling kalusugan habang nagtatrabaho sa showbiz na nagbubunga ng mas masaya at mas balanseng pamumuhay. Kaya naman, upang mas lalo nating maunawaan yung impact ng pagbabagong ito, meron pong metrics no nakita tayo, 'di ba? Yung aspetong ng lumang 100% maarte era tsaka yung bagong 30% tone down. So talagang si Chris po kasi sa kanya pong era ngayon pinapakita niya yung good example for Bimbi and Raisa May, 'di ba? Alam naman natin si Miss Chris and dami na rin talagang nakarelasyon ni Chris. 'Di ba? Iba-iba na rin. Pero ang turo niya kasi kay Mr. Bimbi kailangan maging siya mas maging genuine siya, tapos maging one-man woman siya, 'di ba? Yun naman yung gusto ni Chris para sa kanyang anak. Kaya yung pagbabago na to na nakikita natin for Chris Aquino, ito'y isang magandang halimbawa na talagang meron ding impact yung buhay ni Raisa May Dizon para dito kay Miss Chris Aquino. So sa kabuuan, si Bimbi Aquino ay nagdala ng mas malalim at emotional na maturity, mas matatag na pundasyon bilang anak at spasyo upang maging sarili niyang tao. At kay Raisa May naman, ito ay nagbigay ng patunay ng pananatiling grounded, authentic at may kakayahan mag-adapt sa panahon, ang tunay na susi sa matagumpay at mahabang karir. Ika nga ng ating Queen of All Media, love, 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 ang panibagong kabanatang ito ay hindi lang basta pagbabago sa personalidad. Lumabas ang ina ni Raisa upang mag-abot ng tulong sa kanyang mga kapitbahay at kababayan. Sa ganitong mga pagkakataon, ang bawat segundo ay mahalaga. In a world where you can be anything, be kind. Hello po sa lahat po ng mga Dover Cats, sa lahat ng mga maybe fans, maybe international at ilan sa mga talaga namang sumusuporta kay Raisa May Dizon at Mr. Bimbi Aquino Yap. So this time pag-uusapan natin kung paano pinahanga ng pamilya Aquino ang ina nitong humanga po ang Aquino family para sa nanay ni Raisa May sa ginawa nito in the midst of this kind of situation So ano nga ba ang nilalaman ng report na ito ay ng ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So bago tayo magpatuloy, let's watch this short video clip. Ayan na po siya, Team Raisa, punong-puno yung ating sasakyan. At itong ating itlog ilalagay natin sa plastic bago natin ipamigay, Team Raisa, kasi baka mamaya mabasa sa ulan. At ako naka-ready na din po ako para naman, para naman pag namigay tayo, hindi tayo mabasa sa ulan, Team Raisa. So ilalagay natin muna sa plastic. Ang pure ng mag-ina, pamilya ni Chris Aquino napahanga sa bayanihan effort ng ina ni Raisa May Dizon sa midst ng bagyo. So meron mga kamarites, mga kachika at kapwa main character sa mundong punong-puno ng ingay sa showbiz drama at flex ng mga mamahaling gamit. May mga simpleng kwento na nagpaiyak at nagpataba sa ating mga puso. Naging napakalaking usap-usapan at viral moment sa social media ang nakakabagabag na damdaming aksyon ng ina ng ating paboritong
nitong host actress na si Raisa May Dizon. Sa kasagsagan ng malakas na bagyo kung saan marami ang pinipiling manatili sa loob ng bahay dahil sa banta ng baha at peligro, lumabas ang ina ni Raisa upang mag-abot ng tulong sa kanyang mga kapitbahay at kababayan. Walang pag-aalinlangan sa ulan, pagod at kapahamakan. Nagbalot siya ng mga simpleng relief item, isang tray ng itlog, 5 kilong bigas at iba pang pangunahing pangangailangan ang hindi inaasahan. Pati ang kilalang pamilya ni Chris Aquino ay labis na napahanga at natatsa malasakit na ito. So sa isang report na ito, himay-himay natin ang kwento sa likod ng bayanihan era na ito kung bakit tumatak ang gesture na ito sa pamilya Aquino at kung bakit ito ang ultimate halimbawa ng pure heart energy para sa Gen Z. So ang lore at ang incident sa kasagsagan ng bagyo. Upang tignan, maunawaan natin ang buong konteksto, balikan natin ang ilan sa mga kaganapan noong araw na yun sa pamamagitan ng ating mga timeline breakdown, no? So sa napanood nating short video clip kanina, no, makikita natin na mabigat yung ulan at banta ng bagyo kasi ang dami pong mga binaha. Isa rin ba kayo sa mga binaha? Kasi dito sa Metro Manila, grabe po yung lubog ng baha, 'di ba? Yung ina po ni Raisa May Dizon, imbis na nagpapahinga sa bahay, ay nagprepare ng mga relief packs na nilalaman ng mga basic essentials, no? Yung kanyang tapang to in the midst of storm to distribute help personally, kasi kung tutuusin pwede naman po niyang ipautos yan sa iba eh. Pero dahil po gusto niya na siya mismo ang mag-abot nito, siya po mismo ang sumugod sa ulan para gawin ito. At narinig ko pa yung boses ni Raisa, parang nandun din si Raisa siya yung nagbibideo sa nanay niya. So eto na, dahil po dito, nang bumuhos ang matinding ulan dahil sa nagdaang bagyo, marami sa ating mga kababayan ang naipit sa kanilang tahanan nang walang sapat na mauulam or malulutong kanin. Sa ganitong mga pagkakataon, ang bawat segundo ay mahalaga. Kaya naman yung inisyatibo ng ina ni Raisa May, sa halip na mag-relax sa loob ng bahay, magdesisyon ang ina na ni Raisa na gumawa ng aksyon. Hindi man milyon-milyon ang halaga ng relief goods. Ang bawat balot ay naglalaman ng tunay na sustansya at pagmamahal. Isang tray ng egg, isang napakalagang pinagmula ng protina, 5 kilong bigas na pangunahin or basic needs ng mga Pilipino para makatawid sa gutom. Walang takot lang naman sa ulan at kapahamakan, hindi naging hadlang ang basang kalsada, ang patuloy na pagbuhos ng ulan o banta ng pagkakasakit. Mismong ina ni Raisa ang nag-abot ng mga relief packs na ito sa nangangailangan sa kanilang lokal na komunidad. Ano nga ba yung naging reaksyon ngayon, ng pamilya nito pong si Aquino, ng mga Aquino? Alam po natin na may parehong may puso sa pagtulong ang pamilya Aquino, particular na si Miss Chris, na kilala sa buong bansa bilang isa sa pinakagalante at matulungin na mga personalidad. Kaya naman kapag nakakita sila ng kapwa-taong nagpapakita ng taus-pusong tulong nang walang halong pag-iimbot, ay agad itong umaabot sa kanilang puso. Yung kanilang sincerity over grandiosity, pinakita ng pamilya Aquino ang kanilang mataas na paggalang sa ina ni Raisa dahil hindi kailangan maging grandiose o napakalaki ng tulong para ito'y maging makabuluhan. Ang mahalaga ay kusang loob na pagbibigay sa oras ng matinding pangangailangan. And of course, the comparative analysis. Yung kanilang spectrum ng giving, upas mas lalo nating maunawa ng halaga ng ginawang ito ni ina ni Raisa May. Meron po tayong breakdowns dyan, no? So, ang una po dito, yung kanyang disiplina or discipline puso ng ina ni Raisa May na may impact na nakatanggap or motivation para sa mga viewers, likers at PR images. Ito po yung taus-pusong pagmamahal sa kapitbahay, direct, honest at walang awkwardness. No timing kapag may camera ba, yun, 'di ba? So, yung direct engagement, ang personal na pag-abot ng ina ni Raisa May sa gitna ng ulan ay nagpakita ng kababaang loob at totoong emosyon na mahirap pantayan ng kahit anong financial donation sa malayo. Kaya naman yung kapangyarihan ng maliit na paraan sa eyes ng Gen Z, sa modern na generation natin, madalas nating naririnig ang linyang in a world where you can be anything, be kind. Ang aksyong ito ng ina ni Raisa May ay nag-iwan ng mahalagang aral para sa mga kabataan ngayon. So, hindi kailangan maging milyonaryo para tumulong. Marami sa atin ang nag-aalinlangang tumulong dahil iniisip natin na maliit lang ang ating maibibigay. Pinapatunayan ng ina ni Raisa na ang isang tray ng itlog ay 5 kilong bigas ay sapat na upang magligtas ng araw ng pamilyang walang-wala sa gitna ng bagyo. And of course, yung kanilang generosity is a family culture. Nakikita natin kung bakit napakabait at napakasipag at napaka-grounded, ni Raisa May Dizon bilang artista dahil ang kanyang ina pala mismo ang
isang ehemplo ng kababaang loob at pagmamalasakit sa kapwa. Ang magandang asal ay talagang itinuturo at isinasabuhay sa loob ng tahanan. Kaya naman yung future lookout at continued inspiration, ano nga ba maaaring maganap, maaaring matutunan at asahan mula sa ganitong uri ng inspirasyon na balita. Ang paghanga ng pamilya ni Chris Aquino at ng buong netizen sa aksyong ito ay magsisilbing inspirasyon sa iba para mas mga sikat na pamilya at mamamayan na tumulong sa kanilang sariling maliliit na paraan. Pinapakita nito na ang tunay na lakas ng Pilipino ay nagmumula sa bayanihan, ang pagtutulungan ng mga magkakapitbahay sa oras ng kalamidad. At lalong tatatag ang magandang image ni Raisa May at ng kanyang pamilya, hindi lang dahil mga tanyag sa showbiz, kundi bilang mga taong tunay na may puso para sa bayan. So, totoo nga talaga yung kasabihan, that real heroes wear no caps, no? Sa kabuuan ng ginawang ito ng ina ni Raisa May Dizon sa kasagsagan ng bagyo, na kinikilala at hinahangaan pa ng pamilya Chris Aquino, ay isang napakagandang patunay na buhay ang pag-asa ng ating bansa. Hindi kailangan malaking spotlight or grandiose na kaganapan upang maging bayani. Ang paglusong sa ulan para lang mag-abot ng bigas at itlog sa pamilyang nangangailangan ay pinakamatapis na at pinakatotoong anyo ng main character energy. Kaya naman kudos, no, sa ina ni Raisa May, kay Raisa at sa lahat ng patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng anumang bagyo sa buhay. Period. So kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for